Sa liwat, mayong gabi sa aton tanan. So, first of all, salamat sa Ginoo sa privilege naman na makashare sa inyo. And salamat man sa Ginoo, biskan this evening is I hope na may matun-an kita. And bisan sa short message lang this evening, but then I hope and pray nga kita makalearn naman. Amen. And this time, hindi ta maglangan, so akong ginangyo ang tanan sa panindog. So please open your Bible dira sa book of Hebrews. Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 Hebrews chapter 10 verse 25. So sabay-sabay kita sa pagbasa. So nakita na sa amen. So Hebrews chapter 10 verse 25. Ready, read. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So salamat sa pulong sa Ginoo, and let us pray. Father God in heaven, Ginoo, salamat Lord sa karong gabi Lord God. Salamat Ginoo, bisan Lord God sa ulan. Thank you Ginoo Lord. Kami Lord God na nagapadayon gihapon Ginoo sa pamati Ginoo, sa imong pulong sa pag-study Ginoo. And Lord, salamat Ginoo sa sining gabi Lord God na kami gidulong diri Ginoo sa imong balay lang po anang Ginoo. Salamat Ginoo sa protection Ginoo. And Lord, I pray Ginoo, ikaw mag-work Ginoo sa among kinabuhi subong nga gabi. And I pray Lord God sa Holy Spirit Ginoo. Lord, let the Holy Spirit na mag-work sa amon subong nga gabi Ginoo na kami Lord God makalearn naman Ginoo. And Lord, salamat Ginoo sa imong goodness. Salamat sa imong love Ginoo. Salamat sa imong forgiveness sa matag usa Ginoo. We love you Lord in Jesus name. Amen. Salamat gali no. Bisan na abi ko kay ako ang preach sa next nga Wednesday, but then amo to ang bali pastor nga nag-swap kami ni Brother RR kay siyempre si Brother RR pag Wednesday is ang iyang out is mga 6:30 ata. So amo to malit daw siya. So amo to salamat gyapon sa Ginoo bisan nag-swap, but then this evening I hope and pray na makalearn kita. Amen. So hambal diri sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So hambal diri, this passage or this message remind us that gathering with other believers is vital to our faith. Amen. Vital, it means vital is necessary. Vital means important. Vital means meaningful. So it means importante ang pag-gather sa matag usa. Importante ang mag-fellowship sa matag isa. Ang mga Kristohanon dapat maging happy kita. Maging happy kita kung sa kung diin. Mag-worship kita as a believers. Amen. Kay once abi nga mag-meet kita diri sa church, once abi mag-fellowship kita, kung dira kita makakuha sang kusog, dira kita makakuha sang encouragement and unity kay Kristo. Ang Ginoo, wala siya, hindi niya gusto nga mag-live kita as in isolation. It means nga isolation, kumbaga naging separated kita, kumbaga naging isa kita or naging lonely kita dira sa Ginoo. But then ang hambal sang Ginoo, God wants us to grow together. Maka-learn kita, maka-study kita together, and also encourage one another. Amen. Salamat kita, may ara kita sa mga nanay diri. Pasalamat kita, may ara kita sa mga senior diri nga nagatudlo sa aton. Kay hindi man ta perfecto nga tao, but then salamat sa Ginoo, may ara sang gingamit ang Ginoo para sa aton, para maka-study o maka-learn. Isa sa mga way diri nga kumbaga mag-grow kita together is isa sa mga example is ang discipleship. Pasalamat kita, may ara sang discipleship. Kaya ang discipleship is amuna ang makatabang sa aton, amuna ang makahatag sang encouragement sa aton na mag-study pa.
Kay hindi, kumbaga hindi isa ang makasta, kumbaga hindi isa ang maka-learn, hindi isa ang maka-grow, but then dalawa ka mo nga maka-grow. And also fellowship. Fellowship, sometimes may salamat kita may ara sa mga married fellowship, men fellowship, and young people fellowship. Sometimes ginaisip naton, kumbaga gina-neglect naton ang fellowship, but then ang fellowship is vital to our faith. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 down to 27. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 down to 27. But for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Amen? So, hambal diri dapat, hambal ni Paul diri, gintudlon niya sa aton as a believers o Kristohanon, nga we are like a parts of the body. Each member is different but important. Tanan kita diri may ara sang parts sa body. Example na lang ang tiil. May ara kita sang tiil, may ara kita sang kamot. Tanan nga parts of the body sa aton is important. Hindi man pwede magambal ang tiil nga kamot hindi ka importante sa akon. Hindi man pwede magambal ang kamot, tiil hindi ka importante sa body. But ang hambal diri, we are different but important. Sa verse 21 makita naton dira hambal diri, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Amen. Hambal diri ang mata, hambal sang mata nga, hambal sang mata sa kamot nga, wala ko kailangan sa imo. Hindi mo na pwede nga magambal ang mata nga wala kailangan sa kamot. Hindi pwede magambal ang tiil, wala kailangan sa mata. But then hambal diri, we are all different but important. Sa verse 23, hambal pa diri, and those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. The parts of the body that seem less important or less presentable are actually treated with care and honor. Amen. Sometimes makita naton diri sa aton nga lawas, sa parts sa aton nga body, makita naton na nga ang isa nga kamot hindi importante, ang isa ka tiil hindi importante, but then dapat tagaan naton sila sang honor, dapat tagaan naton sila sa pagpalangga. In the same way, in the church, even those who may seem unnoticed, weak, less gifted, are valuable to God and deserve respect. Sama lang na sa aton nga simbahan, sa sulod simbahan, ang mga taong kumbaga hindi sila manotice, kumbaga magambal kasi na, ay galuya siya, or less gifted, wala sa sang talent, but then hambal sang Ginoo, valuable sila dira sa Ginoo, kumbaga may part sila sa body, and desire and deserve a respect. So hambal diri, no one is useless. Wala sang useless sa aton diri sa simbahan. Tanan kita pwede magamit. Tanan kita pwede magamit dira sa Ginoo. Kay every member has a vital role in the body of Christ. May ara kita sang vital role, kumbaga importante kita, may ara kita sang role sa body of Christ. Kita na lang ang kulang, kumbaga magpagamit. Kita na lang ang kulang, kumbaga may ara na sa mga ministry, but then wala kita kapagamit. No one is useless. Kaya ambal sa aton nga text sa Hebrews 10:25. Hebrews 10:25, ambal niya dira, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Please underline the word, not forsaking the assembling. It means we must not neglect going to church and gathering with fellow believers. Hindi natin pwede i-neglect, kumbaga hindi natin pwede i-disregard na mag-adto sa simbahan. Hindi natin pwede i-disregard, kumbaga mag-fellowship kita. Kaya nga baldari, dapat always may ara kita sang kumbaga may ara kita sang fellowship. It reminds us that church is not just a place.
Hindi lang place ang simbahan, but in humble diri, but a family where Christians grow together in Christ. Pamilya kita diri. Amo kaya sometimes hindi naton pag-isipon nga ay wala ko recognize ni pastor, wala ko notice ni pastor. Iwasan nato na kung Christian ka, kung you are truly Christian, dapat biska hindi ka mag-recognize ni pastor, dapat always ara ka gyapon sa simbahan, kay hindi man si pastor ang aton ginasimba diri. Amen. Ang aton ginasimba diri ang aton nga buhi nga Dios. Kay once so abi i-neglect nato ng fellowship, dira naton ma-miss ang encouragement. Dira naton ma-miss kung gaano mag-follow o mag-fellowship ang isa ka tao. Amo na sometimes dapat ara kita sa simbahan. Sa gawas gani grabe ang aton nga grabe nga updanay sa gawas, labi na mga barkada naton, no? Grabe. Pero pag about simbahan, kumbaga bisan hindi ka na magpakita. Kumbaga dapat iwasan nato na mga utod, amen? Ambal padri, not forsaking the assembling of ourselves together. Of ourselves together means we are a family in Christ. Of ourselves together, kumbaga naging isa kita. Faith is built up in unity, not isolation. Mabuild lang naton ang aton nga faith pag-ara kita sang unity. Kumbaga naging isa kita, pag hindi kita separated, hindi kita dapat maging isolate. Amen. Pamalya pa, as the manner of some is, hindi sa same sa iban, hindi gaya sang ugali sang iban, kaya badri, some fall into the habit of neglecting church, but we are warned not to follow. Hindi kita mag-follow, kaya ang iban, magambal, ay hindi ko magsimba. Gamay na lang nga problema, hindi na magsimba. Kaya hambal diri dapat always nga kita, kumbaga maging alert. Kaya amo niya ang warning sa ato, as the manner of some is, kung ang iban gina-neglect nila ang pagsimba o gina-neglect nila ang pag-fellowship, ang hambal padri, ang sugbon padri, hambal niya? But exhorting one another. If you're Christian, dapat happy ka sa pag-fellowship sa church. Amen? Dapat happy kita sa pag-fellowship diri sulod simbahan. Kung nalipay kita nga mag-fellowship sa iban, sa gawa, sa mga unbelievers, kung sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, dapat always nga isipon naton nga mas happy ang mag-fellowship sa upod naton nga Kristohanon. Kung sa school ka, grabe ka mag-istorya. Amo nang iwasan ta. Kung sa school ka o sa trabaho, grabe ka maka-istorya sa mga iba-iba nga mga labutaw nga mga bagay. Tapos pag-abot dire sa simbahan, kung ba naging separate ka sa upod mo nga Christian. Dapat iwasan nato na it means there's something wrong sa imong Christian life. There's something wrong sa imong kasing-kasing kung nagpalagyo ka sa pag-fellowship sa upod naton nga Kristohanon. As the manner of some is, kung gina-neglect nila o gina-neglect ang pag-gather, pag-fellowship, kung gina-neglect nila ang pag-gather sa simbahan, but exhorting one another. Exhorting means advice. Kung naghahatag kita sang advice, our role is to encourage, strengthen, and uplift each other in the faith. Dapat kita naga-encourage sa iban nga mga tao, o sa upod naton mga Kristohanon. Simple lang nga way. Kung maka-encourage siya, sis, Brad, padayon lang, sis, Brad, salamat, kay ara kita diri nagitanay naman. So simple lang nga way nga, sis, padayon lang. So dako nakaayo na nga bagay para sa ila. Amen. Hebrews chapter 3 verse 13. Hebrews chapter 3 verse 13. But exhort one another daily while it's called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. We should encourage one another daily to stay faithful to God. Amen? Amay dapat i-encourage ta ang upod naton. Kay sometimes, biskan dugay na Christian, di ba?
Pero ang Satan o ang kaaway, hindi, wala na sa gapili isang time, wala na sa gapili isang tao. Sometimes may magabot sa aton nga kaluya, bate ng madri, dapat we should encourage one another. That's why Christians, importante gid ang fellowship. Importante nga ara kita sa simbahan. Amen. Para hindi kita ma-deceive sang sala. Sano pa amal niya ta? So much the more as you see the day approaching. It means we need to prepare for Christ's return. Amen. Dapat mag-prepare kita. Dapat always nga makita sa imong life every day nga gina-worship mo ang Ginoo. Kay time to time, hindi naton balaan kung saan magbalik ang Ginoo. Christians, always check yourself kung saved ka ba. Always check kung right ba ang imong motive. Basi ka simba ka lang diri kay tungod nahadlo ka kay pastor. Basi ka simba ka diri kay tungod magambal nga ay basi i-chat naman ko sa pastor o basi i-text naman ko ni pastor. Amo nga importante kayo biskan hindi ka ma-recognize, dapat always kung saved ka dapat importante ang pagsimba. Amen. Amo gani each day we choose to serve and obey God. Dapat always naton pilion nga i-serve kag i-obey ang Ginoo sa atong kinabuhi. Every day sa aton nga life dapat gina-worship naton ang Ginoo. Amen. This evening, tatlo lang ni nga bagay. And the title of our message this evening, why fellowship matters or why we need to attend church. Nga kailangan naton sang fellowship. Nga kailangan naton ara kita nga diri sa simbahan. Amen. Church is more than a building. It is God's family where believers worship, grow, encourage each other. Why fellowship matters? Number one, hindi ka magdugay. Number one, we worship God together. We worship God together. Psalm chapter 95 verse 6. Please open your Bible dira sa Psalms 95 verse 6. Psalms 95 verse 6, ang bal niya, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen. Worship is powerful. Powerful ang worship pag may aras ang unity. Kung naging isa kita, mas powerful ang pag-worship. Hindi nga nag-worship ang iban, tapos ikaw gapangluya ka. Ang iban gakanta, tapos ikaw ara ka pa sa gawas. Hindi nga matawag na Christian ka kung wala ka sa kamuni. Dapat always you choose na ang worship is powerful. Colossians chapter 3 verse 16. Colossians chapter 3 verse 16. Hambal niya, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Amen. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. It means we should fill our hearts and minds. Dapat always na i-fill natin ang aton nga hearts and minds. Sa ano nga paraan? With Christ's word. Sa pulong sang Ginoo. Dapat always naton i-fill ang aton nga hearts and minds with Christ's word. That's why Christians o mga utod, dapat hindi kita ma-open sa preaching. Amen. Dapat hindi kita ma-open kung kumbaga, mahambar ka nga, ay, daw ako naman ginapaigo ni pastor, ay, daw ako naman ginapaigo ni Brad. So dapat, pagpasalamat ka na lang kay naigo ka, salamat ka na lang kay gincorrect ka through the word of God. Amen. Dapat magpasalamat kita kung naigo kita. Kaya muna nga way, nga kumbaga, amo na nga way nga nasabdan mo ang pulong sang Ginoo. Let the word of God guide you in your thoughts, actions, and decisions.
Let the Word of God guide you. Sometimes, Christians kita, pero hindi natin maiwasan, kumbaga, hindi natin maiwasan na ma-offend. But then, pasalamat kita. Pasalamat kita kay may Word of God nga correction, nag-correct sa aton. Let the Word of God guide you. And there are some areas where we worship God together. And what is that? Una, church gathering. Amen. Kumbaga, church gathering ang pagtiripon naton tanan. Example ay Sunday worship service. Every Sunday, dapat we worship God through prayer, songs, and preaching. Amo na ngayon, dapat kita, sa singing pa lang, dapat ara kita. Amen? Dapat ara kita sa singing pa lang, kay through singing, gina-worship na nato ng Ginoo. And also, dapat, ianugid naton, kumbaga, tinguhaon naton nga mag-early. Amen? Tinguhaon naton nga mag-early, kay through singing, dra naton ma-worship ang Ginoo. Second thing is ministry or service work. Kung sa choir ka, or sa pagtudlo sa mga bata, or sa visitation, dapat ilove mo yung mga ministry. Pasalamat kita kay may mga ara kita sa mga ministry. No? May ara kita sa mga ministry nga kumbaga ginhatag sang Ginoo sa aton to serve others. Kumbaga gingamit kita as a blessing sa iban nga tao. Ikaduha, una is church gathering. Ikaduha, Bible study. Amen. Through Bible study, maka-learn kita, kag maka-share kita sang pulong sang Ginoo. Amo ning kanami sa Christian sa Kristohanon nga butang may ara sang Bible study. Kay hindi ang nag-share sa imo ang maka-learn, but then dalawa kamo maka-learn. Somehow sa aton nga life, bisan sa pagtulog, bisan gabi, amo na malipat kita malipat kita magbasa sa aton nga Bible. Malipat kita sa pag-open, sa pag-study sa aton nga Bible. Bible study, it is vital dira sa Ginoo. Third one is prayer meeting. Same diri sa aton subong, sa aton nga pagtiripon. Dapat maging united kita, damo kita ipag-pray. Hindi lang sa sarili naton, but then damo kita ipag-pray dira sa Ginoo. Kay mga utod day sa blessing sa prayer. Amen. Dapat maging unite kita, na maging isa kita sa pag-pray. Kay damo kita ipag-pray. Amo kay dapat sa pag-pray, dapat it takes time. Hindi nga pag amal pastor, sige pray kita. Pag load pa lang, pila ka minuto ato na, nagapungko na. Amo nang iwasan naton. Damo kita ipag-pray mga utod. It takes time sa pag-pray. Ano ginadali mo kung mag-pray? Matingala ka na lang sa pag-pray, ang iban ara na sa gawas. Matingala ka na lang ang iban. Pag oy, sulod na tanan. Oh, do katunga na lang ang nabilin. Ano ginadali ta sa pag-pray? Amen. It takes time to pray. First, we worship God together. Second thing is, we learn God's Word together. Amen? We learn God's Word together. Acts chapter 2, verse 42. Acts chapter 2, verse 42. Hambal diri, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. This passage shows the heart of the early church. Amen? Sa early church. Sa kung diin, dedicated sila. Sa kung diin, devoted sila sa pag-learn sa Word of God. That's why kita subong dapat makatuon kita mag-study. Hindi naton isalig sa pastor, hindi naton isalig sa iban nga tao, but then kita mismo ang mag-study. Kay through that, hindi kita ma-deceive sang kalaban, hindi kita ma-deceive sang kaaway. Kaya ano ang sa 2 Timothy chapter 2 verse 15? Study to show thyself approved unto God. Amen. Study to show thyself. Dapat mag-study kita. That's why, mga utod,
make church a priority, amen. I-priority naton ang pagsimba, i-priority naton ang pag-fellowship. Kag hindi kumaga hindi naton option na magsimba batan ang bali, make a church a priority. Sometimes may magabot man nga problema sa aton, sometimes always ang kalaban ang ulan. Pero tinguhaon kung makaya nga makasimba, dapat magsimba gid kita. Amen. Sometimes nagadulom pa nga, pastor, di ko kasimba ba? Basi magulan abi. Pastor, ay doga talite ba? Basi magsakit ko. Hindi na ang rason, mga utod. Hindi na ang rason kung truly Christian ka, hindi na amo na ang rason nga kumbaga hindi ka makasimba. Kung dulom pa lang dapat abantay ka na. Kung katalite dapat may ano ka, biskan payong mangita ka dira nga makasimba ka. Hindi rason nga amo na ang mga bagay nga hindi ka makapalapit sa Ginoo. Amen. Paano kita maka-learn or paano kita maka-grow kung wala kita diri sa sulod simbahan? Maybe maka-learn kita sa gawas, maybe maka-learn kita sa pag-study sa inyo nga panimalay, but iba ang learnings nga makuha naton diri sa sulod simbahan. Makakuha kita sang encouragement, makakuha kita sang strength upod ang aton mga co-believers dira sa Ginoo. We learn God's Word together. We learn God's Word together. Ano una? We worship God together. Kadua, we learn God's Word together. Hindi ko magdugay. Ikatatlo and last, amen? Ikatatlo and last, we serve God and others together. 1 Peter chapter 4, verse 10. 1 Peter chapter 4, verse 10. Abala diri. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. It means God has given each of us a gift or a special gift and abilities. Kada isa sa aton gitagaan kita sang Ginoo sang special gift. Kung wala ka sang gift sa pagkanta, wala ka sang gift sa ibang nga ministry, basi may abilidad ka. Basi may abilidad ka lang nga ginatago nga wala mo ginapakita. Basi may abilidad ka sa pagtudlo o sa pag-advise, sa pag-encourage. Do it for God's glory. Amen. Do it for God's glory. The church is where we use our gift to bless others. Amo na nga sometimes, importante kaayo nga ara ka sa simbahan. Sometimes may mga bisita kita, ngalin pa sa gawas. Kung mag-ano sila ba, ay wow. Tani magamu ko sila sa susunod. Amo na that's why importante kaayo nga ara kita sa simbahan. Hindi naton balaan kung anong plano sang Ginoo sa atong mga bisita. Amo na that's why do it for God's glory. Amen. Do it for God's glory, kay tanan kita is part of the body of Christ. Amen. Kay tanan kita is part of the body of Christ. Wala sang iban nga exempted diri. Tanan kita. Tanan kita is belong sa part or belong sa body of Christ. That's why we are all vital in this church. Importante kita diri sa simbahan. Basi may iban ka nga pwede nga himuon. Or wala mo lang ginpakita. Kasi may mga talent kada nga wala mo pa napagawas. Gamitan na para sa Ginoo, amen. Serving God is not just about what we do for Him, but also how we show His love to others. Ang pag-serve sa Ginoo is not just about kung anong ginahimo naton, but also kung paano naton siya ipakita sa iban, kung ano kita gimpalanggas ang Ginoo, amupod nato ng ibalo sa iban. Kung love ka sang Ginoo, dapat love po nato ng iban. Amen. Walk in love. Attending church is not just a duty. It's a blessing. Blessing, ara kita sa simbahan.
Hindi mo pag-isipon nga, ay daw, everyday routine ko na lang or every Sunday magsimba ko. But then, hambal pa diri, blessing ara kita sa simbahan. It's because we worship, learn, encourage, and serve together as one body in Christ. Amen. Colossians chapter 3, verse 23 and 24. Colossians 3, chapter 23 and 24, ambal niya pa diri. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Sa tanan nga ginahimo nimo, sa tanan nga mga bagay, dapat do it heartily as to the Lord. Hindi ka magtulok sa upod naton nga mga Kristiyanon. Hindi ta magtulok kung ano ang ginahimo nila, but do it heartily as to the Lord. Dapat halin gid sa kasing-kasing nga pag-serve sa iya. Sometimes ginalook up nato ang ibang nga tao. Sometimes magambal kita, ay ari nga tao is faithful kaayo ni. Ari nga tao grabe ni ka ano sa Ginoo, but then tao lang kita nga magabot ang kaluya. Amo na nga dapat iwasan naton nga magtulok nga ay ari nga tao. Grabe ni siya. Tapos in time nga nadula siya, or in time, nangluya siya, tapos ikaw, wala ka na. Amo nang iwasan naton, warning na sa aton, dapat hindi naton i-look up ang ibang tao, but then, dito ta magtulok sa Ginoo. Do it heartily as to the Lord. Ang banya padri, knowing that of the Lord, you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. May ara kita sang ma-receive na reward of inheritance. Ano nga reward nga inheritance ginamindri? Ang inheritance, ang reward of inheritance, amo niya mga eternal blessings. Eternal blessings, mga heavenly sa aton nga heavenly home and joy of being with Christ forever that God gives to His children who serve Him faithfully. Dapat serve God heartily, serve God faithfully. Kami ara kita sang reward of inheritance madawat. Amen. Christians, dapat ara kita simbahan. Dapat ang pag-fellowship, hindi naton i-neglect ang fellowship. Kaya mo nang makatabang sa aton, sa pag-grow, sa pag-learn sa Word of God. Sometimes, hindi po naton maiwasan. Amo na nga sometimes sa pag-fellowship o sa pag-gather, no? Hindi naton maiwasan. Kumaga tao lang kita nga sometimes lonely ka or sometimes gusto mo mapag-isabat din. Wala sang way. Kumaga wala sang way ma-overcome mo na siya, but then dapat makipag-fellowship ka sa upod mga Kristohanon. Iba ang fellowship dito sa gawas. Ang sa gawas niya, mahambal mo lang kadali lang nakakalipay. Makakuha ka sang mga, kumbaga, iban-iban ng mga istorya, but then, mga labutaw. Hindi sa same diri sa atong simbahan. Pag mag-fellowship kita, maka-learn pa kita. Damo kita matun-an diri sa simbahan. That's why, importante ang ang pag-fellowship sa upod nato ng Kristohanon. Dapat, importante po, nga ara kita sa simbahan. Amen? Ano, hambal niya gina? We worship God together. Mag-worship kita, kaya worship is powerful kapag kita nag-isa. Kumbaga, oneness kita, may ara kita sang unity. Second thing is we learn God's Word together. Maka-learn kita together sa pulong sa Ginoo. Always nga isipon na pag-learn sa Word of God, dapat it takes time gyapon. It takes time ang maka-learn kita sa Word of God. Maka-learn kita o mag-study kita sa Word of God. I-priority gid naton always ang pagbasa sa Bible. I-priority naton always sa kung diin maghimo kita sa mga butang na makapalipay, makamahimaya dira sa Ginoo. Third is we serve God and others together. Kung ano ang ginahatag sang Ginoo sa aton nga gift, dapat gamiton po na naton sa iban para ma-bless po ng iban. Kung kabalo kita mag-soul winning, then go. Kung kabalo kita sa mga bagay like visitation, then go. Wala sang iba ng makapalipay sa upod naton nga Kristohanon.
but then ang pag-fellowship o pag-gather. Amen. Salamat sa Ginoo sa akong kinabuhi, illustration sa akong kinabuhi. Salamat ko kay kay dati itong naka-visit pa sila ni Brother Boots kag ni tong papa ni Cristel dati, si Brad Ray. Na-remember ko ang pag-visit nila. Kumbaga, biskan halin ko sa simbahan sa Pentecostal dati. Halin ko dito pero iba ang kalipay pag ginabisit ka gali sang ibang nga tao. Iba ang kalipay pag ginabisitahan ka sa puro Kristohanon. That's why amo to nga time nagambal ko, Lord. Salamat. Salamat gali kay may ara sang ibang nga tao. Kumbaga, may ara sa mga tao na gusto pa ko nga maka-grow pa, maka-learn pa. That's why amo to nga time. Kumbaga nag-isip ko nga magali na lang ko dito sa piyak. Kaya sa piyak abi sa daw di ko balaan nga agin diretso ko nila nang 2 weeks pa lang ko dito gin-baptize nako. Why ko kabalo? Why ko kabalo nga gin-baptize nako 2 weeks pa lang ko nang nagasimba dito sa ila. Amo galito kay ang part sa inyong salvation ang baptism. Amo to nga kumbaga ko kay dito grabe ang akon nga dedicated gyapon ko dito tong wala ko hindi ko pa masabdan kung nga ginbaptize ko. Pero salamat ko kay ara ko diri sa simbahan sa Liberty Bible Baptist. Pasalamat ko kay nasabtan ko ang pulong sang Ginoo. Amo to nga way mahambal ko, Lord. Tani tuloy-tuloy na ni Lord. Tagaay ko isang ministry mga makahimaya sa imo tubangan. And that's the time wala akong expect sa mga ministry nga gihatag sang Ginoo sa akon nga kinabuhi. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa iyang gugma. Salamat sa Ginoo kumbaga sa forgiveness niya. Salamat sa Ginoo sa iyang grasya. Kay tanan ini is grasya lang sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo. In this time, let us stand, let us pray. Father God in heaven, Ginoo, salamat Lord sa iyong pulong, Lord God, karon nga Ginoo. Bisan Lord God, short message Ginoo, I hope and pray Lord God. Lord, may matun-an kami. Lord God, ma-apply namon sa kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo, may ara kami sa church Ginoo. Salamat Lord God nga sa fellowship, Lord, sa pag-gather namon Ginoo, as a believers Ginoo, dira sa imo Lord God. Salamat Ginoo, bisan Ginoo, we are different Ginoo sa body of Christ, Lord, but then salamat Ginoo, we are important, we are vital Ginoo, we are necessary Lord God sa imo tubangan Ginoo. Salamat Lord God sa tripon subong nga gabi Lord God. Salamat Ginoo bisan Lord God sa ulan, but then kami Lord gapadayong Ginoo, maka-learn pa Ginoo. Salamat Lord God sa imong love sa matagot sa Ginoo. We love you Lord, in Jesus' name. Amen.